Sa bugso ng puso ko, hawakan mo ang kamay ko. Huwag mong bitiwan. Huwag humiwalay. Sa gabing walang pipigil, sana maibalik ang kahapon. Kahit sandali, maging malaya. Maging akin ka sa huling sandali. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ang isip, pwedeng makalimot. Sa balit ng puso, di maring makatakas. Sa tadhana ng kalakip ay mga pangakong sinumpaan sa nakaraan. Sa bawat minuto, ipilit pang iba subalit puso ang nagwagi. Sa sandaling naging malaya, ang puso sa huling sandali. Tila ba, nabalot ng takot ang puso ko sa narinig ko mula sa matandang di ko alam kung nagsasabi ba ng totoo. Nilapitan niya ako habang mag-isa ako. Nakatingin siya sa singsing. Tapos, tumingin siya sa mga mata ko at binigka sa mga salitang hindi ko inaasahang maririnig ko. Nabalot ng takot ang puso ko sa mga salitang sinabi ng matanda. At bago pa makabalik si Jared, nakaalis na siya at tuluyan ang naglaho sa aking paningin. Sa labis na takot na nararamdaman ko, ginusto ko na umuwi na lang kami ni Jared. Hindi naman siguro totoo ang sinabi ng matanda. Bakit ako maniniwala sa ganun? Alin, kung gusto mo, sa bahay na lang muna tayo. Mas malapit na kasi ito sa amin. Tsaka, huwag kang maniwala sa mga narinig mo. Sabi-sabi lang yun. Wika ni Jared. Sige. Doon na lang muna tayo sa inyo. Tsaka Jared, hindi naman ako naniniwala sa matanda na yun. Wika ako naman. Pero kahit di ako naniniwala, nakakaramdam pa din ako ng takot. Ang hirap kasing unawain ang sinabi ng matanda na yun. Kaya ito, sa sobrang init ng panahon, parang nangihina talaga ako. Kakaiba yung init eh. Buti na lang talaga at malapit lang to kay na Jared. Kaya ito nung makarating na kami sa kanila, nagulat yung tatay at nanay niya nung makita kami. Bigla na lang kasi kaming pumasok sa pinto. Nahiya tuloy ako. Tapos, diretso sa kusina para uminom ng tubig. Anak, akala ko ba, doon ka na titira? Wika ng tatay ni Jared. Tatay, hindi po. Wika naman ni Jared. Biro lang. Saan ba kayo galing? Wika ng tatay niya. Namasyal lang kami, tatay. Tapos ito, napagod kaya umuwi muna kami dito. Tsaka baka dito na din kami matulog mamaya. Wika ni Jared. Okay. Ikaw ba, iho? Kamusta ka na ba? Wika ng tatay ni Jared sa akin. Okay naman po ako. Wika ako. Mabuti naman kung ganun. Sige na, maiwan ko na kayo. Wika ng tatay ni Jared na ayon. Bumalik na sa sala nila. Kami naman ni Jared, eto. Nasa kusina at naghahanap ng pagkain si Jared. Alin, tara kumain. Nagutom talaga ako.
Wika ni Jared. Nakakatuwa siya. Kasi naman, may hawak na siyang plato. Tapos eto, hinilan na niya ako sa may lamesa. At naupo na kaming dalawa. Nagtataka lang ako. Kasi naman, iisa yung plato. Paano ako kakain kung wala akong plato? Alin, share na lang tayo sa plato para tipid sa hugasin. Tsaka, magkamay na lang tayo. Kasi, masarap yung ulam namin. Tingnan mo, adobong manok. Medyo matamis to na maanghang. Pika ni Jared. Parang naglaway tuloy ako. Kaya eto, nagugas na muna kami ng kamay tapos eto, share sa isang plato. Tapos sobrang saya namin. Ewan ko ba, basta masaya lang na parang tila ba nangyari na yung ganito dati. Yung sabay kakain sa isang plato, tapos adobo ang ulam, tapos si Jared na pa. Hindi maipinta yung kaligayahan na nakikita ko sa kanyang muka. Nakangiti lang siya talaga, na parang walang problema. Kaya naman, nung matapos kami, eto, grabe. Parang ayoko nang tumayo sa inaupuan ko. Nag-enjoy talaga ako. At si Jared naman, ayun. Hinugasan na yung isang plato na ginamit namin. Napapangiti na lang talaga ako kapag nakikita kong masaya si Jared. Kaya ito, matapos niyang mahugasan ng isang plato, inaya na niya ako sa silid niya. Kaya ito, sumama ako kaagad. Medyo kakaiba talaga sa silid ni Jared. Maraming mga kakaibang bagay na parang nakita ko na dati. Jared, alam mo, familiar talaga sa akin ang mga gamit mo. Sino ka ba talaga? Pika ako. Alin, lagi ka na lang nagtatanong ng ganyan. Tapos, lagi na lang pamilyar sa'yo lahat ng bagay. Paano kung sabihin kong magjowa tayo dati? Maniniwala ka ba? Wika ni Jared. Nagulat tuloy ako. Gagi, ewan ko. Malay ko ba? Tsaka Jared, tinitrip mo na naman ako eh. Yung seryosong sagot naman. Wika ako. Biro lang, Allen. Oo talaga. Di na mabiro. Tsaka di kita type. Iyo. Wika ni Jared. Hello. Di din naman kita type, Jared. Iyo ka din. Wika ako. Pero, Allen, paano kapag bumalik na yung alaala mo? Tapos hindi ka na pwedeng bumalik sa nakaraan. Anong gagawin mo? Wika ni Jared. Isang napakalalim na tanong. Jared, okay ka lang? Parang may pinagdadaanan ka sa mga tanong na yan. Pero sige, sasagot ako. Kahit mahirap. Wika ako. Saglit na, naging tahimik ang bawat minuto. Pinag-iisipan kong mabuti ang isasagot ko. Dahil mukhang seryoso si Jared na malaman ang tunay na saloobin ko sa tanong niya. Jared, kapag bumalik ang alaala ko, pipiliin ko ang nakalipas. Kasi alam mo, mas mahalaga sa akin ang nakaraan kasi tila ba mas masaya ako noon kaysa ngayon. Kaya kung babalik man ang alaala ko, pipiliin ko ang nakaraan ko. Wika ako. Allen, ikakasal ka na. Paano na siya? Wika ni Jared.
mahal ko siya kasi inalagaan niya ako. Gagawin ko yun upang makabawi sa lahat ng kabutihan niya sa akin, Jared. Pero kahit anong pilit ko, ewan ko ba, tila ba nakatali ang puso ko sa iba. Ang hirap, Jared, na parang may mahal na iba ang puso ko. Pero kailangan kong magpakasal kasi kailangan suklian ang kabutihan ng isang taong napamahal na din sa buhay ko. Wika ko. Alin, masyado na yata tayong seryoso. Tara, lumabas, sakto. Makulimlim na. Wika ni Jared. Nagtataka tuloy ako kung bakit nagbago siya ng mood. Seryoso kanina, ngayon naman masaya. Sige, tara. Wika ako naman kaya bumangon na kami sa kama niya. Tapos eto, lumabas na kami at nagtungo sa sala para magpaalam sa tatay at nanay niya. Tatay, nanay, lalabas lang kami saglit. Wika ni Jared. Sige anak, mag-iingat kayo. Wika ng tatay niya tapos eto, humawak sa balikat ko si Jared. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Subalit matapos ang matatamis ng ngiti, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tila ba nawalan siya ng lakas. Buti na lang at nahawakan ko si Jared. Nawalan siya bigla ng malay. Natakot ako sa sandaling to at di ko alam ang gagawin ko. Basta ang alam ko, pinuhat ko siya at inihaga ko sa silid niya. Tapos ito, nasa tabi niya lang ako habang tumatawag ng ambulansya ang tatay at nanay niya. Ano ba nangyayari kay Jared? Bakit takot na takot ang tatay at nanay niya? Bakit? Pwede po bang itago niyo na lang ang lahat? Dahil ayoko pang malaman niya nakalipas. Dahil mas magdudulot lang to ng kirot sa kasalukuyan. Pakiusap. Gusto kong makita siya na masaya. Ito lang ang huling kahilingan ko.